pagpasok nga daw ni Bong doon at 10:40, lumabas ang isang babae na pinaniniwalaan si Denise. By 10:41 ay dumating ang lalaking pinaniniwalaang si Cedric. So every minute, minute after minute ay merong nangyayari. So magkakasunod yung pagdating ni Bong, paglabas ni Denise at pagdating ni Cedric. Okay, ang tanong ko naman, Jenny, kung si Cedric Lee ay umakyat base sa CCTV pagkatapos ni Denise, meron bang footage ang NBI kung merong mga lalaking umakyat sa condo o sa floor ni Denise bago umakyat si Bong Navarro? Kumbaga, bago umakyat si Bong Navarro, may mga ibang lalaki ba silang nakitang umakyat doon sa floor ni Denise? Karen, hindi pa yan kasama sa informasyon na naibigay sa kasama natin na si Gian Ambrosio dahil nga very limited pa lang yung parts o yung screenshots ng CCTV footage na ipinakita sa ABS-CBN. So, yung kabuuan, in the next few days, nagbigay naman ng kasiguruhan ng NBI na ipapakita din nila ito. Pero sa ngayon, syempre, very sensitive pa, pinag-aaralan nila, tinignan nila kung tama ba yung kanilang interpretasyon dun sa mga nakita nilang detalye. Pero anything prior to the arrival of Bong, yung detalye ng mga dumating ay hindi pa naibibigay sa atin. Alright, maraming salamat, Jenny Reyes. Kasunod ng operasyon sa kanyang ilong, agad nagbigay ng sinumpaang salaysay si Bong Navarro para sa kanyang patong-patong na reklamo laban kina Cedric Lee at iba pang sangkot sa umano'y pambubugbog sa aktor. Ulta naman ang kampo ni Lee, may ilan pang babae na gustong ireklamo si Bong dahil umano sa pangmamolestya. Magbabandila si Jasmine Romero. Hindi pa nakakahinga sa kanyang ilong dahil kaka-opera pa lang, magapa ang mga mata. Pero nagbigay na ng kanyang sinumpang salaysay si Bong Navarro sa NBI. Nirepaso ni Bong ang kanyang salaysay para lalong tumibay ang 6 na kasong kanyang sinampa laban kina Cedric Lee at iba pa, kabilang na ang serious physical injuries, grave threats, grave coercion, illegal detention, unlawful arrest at blackmail. Pinaghuhugutan ng lakas ni Bong ang suporta ng pamilya at iba pang nagmamahal. Tapos, sabay na napatuloy po na pagiging ng stage at laban sa akin at suporta sa akin. Salamat po. Kayo po nagpapalakas sa loob sa akin. Salamat po. Hindi rin nagpapatinag si Cedric Lee kahit pa may ilang kwestiyon sa salaysay nila ni Denise. Wala po akong pakialam kahit murahin ako ng buong Pilipinas. Hindi ko kailangan ng palakpak ng buong taong bayan. Hindi ko kailangan maniwala sila sa akin. Hindi ako tatakbo sa politics. Hindi ko kailangan ng boto nila. Hindi rin po ako mag-aartista o mag-showbiz. Murahin nila ako kung gusto nila. Lalabas sila katotohanan. Itinanggi rin nilang binabo nila ang ari ni Bong. Wala po. Ang baboy naman niya. Ang baboy naman no, para paglaruan namin. Kasi saying, hinawakan namin yung private parts niya. Pinaglaruan namin. May bala rin daw sila kay Bong. Sa mga taong naniniwala naman sa akin, lalo na sa mga babaeng dati ninyang nabiktima, actually, 6 o 7 babae nang tumawag sa akin and they're contemplating on they're gonna come out and also file charges against Bong. Ayon sa NBI, consistent o tugma ang salaysay ni Bong base sa CCTV na nakuha nila sa Forbeswood Heights, Taguig ng mga sandaling kasama niya ang grupo ni Lee. Tinatayang 1 linggo pang tatagal sa ospital si Bong, nagdadaan din sa post-traumatic stress therapy. Para sa Bandila, Jasmine Romero. Hindi naman umalis sa tabi ni Bong Navarro ang kanyang girlfriend. Pati ang best friend ni Bong na si Jong Hilario, hindi na rin napigilang sumabog ang emosyon sa live airing ng kanilang programang It's Showtime. Magpapagila si Marino Sar. Kung meron mga inotente at biktima dito, wala lang iba kundi ako. Sa paglalahad ng magkaibang bersyon ni Bong Navarro at Denise Cornejo, nanatiling tahimik ang long-time girlfriend ni Bong na si Tanya Winona Bautista. Sa tell-all interview ni Bong, inamin niyang pinagsisisihan niya ang masaktan ang girlfriend. Hindi niya muna inisip sa sarili niya kung ano mararamdaman niya o yung reaction niya. Doon sa, siyempre, pumunta po ako eh. Basta iniisip ko, ako pa rin humingi ka ng tawa. Sobra po kong bitaw. Tapos ano, bigay niya pa ako ng chance.
Inabutan ng news team si Tanya na nasa tabi ni Bong matapos operahan sa ilong ang aktor at kunan kanina ng sinumpaang salaysay. Hindi rin nawala sa tabi ng noontime show host ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila umiiyak na, lahat sila nalulungkot na. Ako nagpatawa lang ako na nagpatawa doon sa ospital. Natatawa rin siya. Sabi nga, sira ulo ka, lalo sumasakit yung sugat ko. Pero ilang araw matapos nilang unang makita ang kalagayan ni Bong, bumigay na rin ang mga showtime host. Napag-usapan ng kaibigan. And, yun gusto ko lang sabihin na hindi madali yung ginagawa namin dito sa Showtime. Sorry. Hindi rin kinahin ni Jong Hilario ang sinapit ng best friend ng 21 taon. Magkasama pa sila sa dance group na Street Boys. Tatarik talaga sa point na minsan nasabog ka na lang nila, minsan hindi mo ipigilan kung ano yung nararamdaman mo. Nagsubaybayan naman nila ang bersyon naman ni Denise at Cedric Lee. Kahit maliit na detalye lang dyan ang ibahin mo, invento mo, magdedire-diretso na yan. Mabait ang Diyos, ang lalabas ang totoo. Bukod sa dasal, tanging magagawa nila para kay Bong ay tumayong tungkod sa kanyang pagbangon. At para sa Bandila, Marina Zano. Pamilya, ano po ang inyong masasabi sa mga kaibang kwento nila Bong Navarro at ng kapo nila Denise Cornejo at Cedric Lee na parehong nagsasabing kapwa sila biktima sa insidente? Ano-anong reaksyon sa Bandila Facebook at Twitter? Unahin natin ang sabi ni